Magandang araw po muli mga minamahal. Patuloy tayo sa ating pagtatalakay at paghatid ng Ebanghelyo ni San Juan. Ang ating pong pag-usapan sa ngayon ay ang Juan Kapitulo 17, versikulo 2 hanggang 3. At ito po ay ating babasahin. Gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa Kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. So dito mga minamahal, ang ating binasa, Juan Kapitulo 17, versikulo 2 hanggang 3. At may 4 na punto tayong makukuha rito na atin namang ipaglingkod. Unang punto ay ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay ng Diyos Ama sa Panginoong Hesus Kristo. At ang layunin ng Panginoong Hesus Kristo ay upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng mga sumampalataya sa Diyos. At ang ikatlong punto ay ipinapakilala ni Hesus Kristo ang iisang tunay na Diyos na siya ang Ama. At ang Ama na siyang tunay na Diyos ay isinugo niya ang kanyang anak na si Hesus Kristo. So dito mga minamahal ay dito natin malaman kung sino ang tunay at iisang Diyos, ano ang kanyang pangalan, at ang layunin o misyon ni Hesus Kristo sa sanlibutan. Una, ay ibinigay ng Diyos Ama ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa. Kaya sabi niya rito sa Juan 17:2, gaya ng ibinigay mo sa Kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman. Ang ibig sabihin dito na ipinapaliwanag din ito sa Ebanghelyo ni San Mateo sa Mateo Kapitulo 11 versikulo 27, na kung ito ay ating babasahin, ay ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. So, ibinigay ang lahat ng mga bagay kay Hesus Kristo. Anong mga bagay ang ibinigay sa Kanya? Lahat ng mga bagay. Ano-ano ito? Pangalan, ang pangalan ng Ama, ang pamahalaan ng Ama,
at ang paghatol sa buhay at mga patay. Kaya lahat ng pamahala sa langit at sa lupa. 11:27 ng Mateo at 28:18 ng Ebanghelyo ni San Mateo. Ito ang sinasabi ng Panginoong Hesus Kristo. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. So, buong kapangyarihan ng Diyos Ama, lahat ng mga bagay at buong pamahala sa langit at sa lupa ay ibinigay sa kanyang anak na si Hesus Kristo. Na ang layunin nito, ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, sa versikulo 2, gaya ng ibinigay mo sa kanya, Juan 17:2, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, lahat ng mga bagay, pamamahala, at gayon din, ang misyon nito ay upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay ng Ama sa kanya. Ang lahat ng mga sumasampalataya ay bibigyan ni Hesus Kristo ng buhay na walang hanggan. Ito ngayon ang ating ikalawang punto. Tandaan natin, ang unang punto ay lahat ng kapamahalaan, lahat ng kapangyarihan, ang paghatol sa buhay at mga patay, at ang pangalan ng Diyos Ama ay ibinigay sa Panginoong Hesus Kristo. At sa Juan Kapitulo 17, versikulo 3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Hesus Kristo. Kaya buong pamahala sa langit at sa lupa, buong kapangyarihan ng Diyos Ama ay ibinigay kay Hesus Kristo, kasama na ang pangalan ng Diyos Ama, ibinigay kay Hesus Kristo. Upang ang isa sa kanyang mga misyon ay magbigay ng buhay na walang hanggan sa lahat ng sumasampalataya sa Diyos. Kaya sa ikalawang punto ay ito ang buhay na walang hanggan. Nagbigay ng patotoo ang Ama ayon kay Apostol San Juan. Tungkol sa pangalan ng Diyos Ama na ibinigay niya sa kanyang anak. Unang Juan, Kapitulo 5, versikulo 9 hanggang 13. Kung tinanggap natin ang patotoo ng ibang tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo tungkol sa kanyang anak. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa Kanya. Ang hindi nanampalataya sa Diyos
ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. Ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan. Sa makatuwid ay sa inyong nanampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So mga minamahal, ang buhay na walang hanggan ay ibinibigay ng Diyos Ama para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. At ang patotoo ng Ama ay nasa Kanyang anak. Ng Kanyang anak ay binigyan niya ng lahat ng kapangyarihan. Ang buong kapangyarihan ng Ama ay ibinigay niya sa Kanyang anak. Ang pamamahala ng lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, pagbibigay ng buhay na walang hanggan sa mga nanampalataya sa Kanyang anak, at ang panampalataya na kailangang sampalatayanan ng tao ang pangalan ng kanyang anak, dahil nasa pangalan ng kanyang anak ang buhay na walang hanggan. At ito ang patotoo ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang pangalan sa kanyang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, ng pangalan ay Jesus, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ay katuparan ng hula sa Isaiah 9:6 na sinasabi, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. So, lahat ng kapamahalaan ay ibinibigay sa anak ng Diyos. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. Bakit? Dahil ang pangalan ng Ama ay kanyang ibinigay sa kanyang anak, upang ang pangalan ng anak ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. So, ang lahat ng kapangyarihan at pamamahala sa langit at sa lupa ibinigay ng Ama sa kanyang anak. Ang pangalan ng kanyang anak ay Jesus. At sa pagitan ng pangalan na Jesus, na siyang pangalan ng Ama, ay makapagbigay at maibigay ni Jesus ang buhay na walang hanggan. Papaano matanggap ang buhay na walang hanggan? Kung sumampalataya ang tao sa pangalan ni Jesus, na ang kanyang pangalan ay Diyos na makapangyarihan at Ama na
walang hanggan. Iyan po ang patutuo ng Biblia kay Hesukristo at patutuo rin naman ng Diyos Ama na ang buhay na walang hanggan ay nasa pangalan ng kanyang anak dahil ang pangalan ng kanyang anak ay tatawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Isaiah 9:6. At dito, mga minamahal, iyon nga ang itinuturo ng mga apostoles tungkol sa anak na ang pangalan ay Jesus. Sa unang Juan Kapitulo 5, versikulo 20, at naalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo'y binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo'y nasa kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Hesukristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ano ang pangalan ni Hesukristo? Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Katuparan ito ng Isaiah 9:6. Kaya kung sino man ang kumikilala at tanggapin na ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan, ang sumasampalataya sa pangalan ni Jesus na iyon ang pangalan ng Ama ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At sa Juan Kapitulo 1, versikulo 12, datapwat ang lahat ng sa kanya ay nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang magiging mga anak ng Diyos. Sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So kung sino mang sumampalataya sa pangalan ni Jesus at siya'y kilalanin na Ama, ay pagkalooban sila ng karapatang magiging mga anak ng Diyos. Dahil sinasampalatayanan nila si Jesus na ang kanyang pangalan ay pangalan ng Diyos Ama. Kaya nga, ang hindi sumasampalataya ay ganito ang mangyari. Sa Juan Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 18, ang hindi maniwala na ang pangalan ni Jesus ay pangalan ng Diyos Ama ay mapapahamak. Juan Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 18, upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan, kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya napakahigpit ng bilin ng Diyos Ama sa lahat ng mga tao, na ang kaligtasan ay ang pagsampalataya sa anak ng Diyos. Dahil ang pangalan
ng anak ng Diyos na si Jesucristo ay pangalan ng Diyos Ama. Kaya kailangang kilalanin ayon sa Isaiah 9:6 na ang pangalan ni Jesus ay tatawaging Diyos na makapangyarihan at ang pangalan ni Jesus ay tatawaging Ama na walang hanggan upang ang sinumang kumilala kay Jesus na ang kanyang pangalan ay Diyos na makapangyarihan at ang pangalan ni Jesus ay Ama na walang hanggan ay magkaroon ng karapatang magiging mga anak ng Diyos at kailanman ay hindi siya mapapahamak at hindi mahahatulan. Ngunit ang hindi tumanggap at sumampalataya sa pangalan ni Jesus na ang kanyang pangalan ay tawaging Ama na walang hanggan, ang mga iyon ay tumanggap na ng kahatulan. Juan Kapitulo 3, versikulo 15 hanggang 18. Kaya nga, nung si Kristo ay nangaral, sinasabi niya sa Juan Kapitulo 5, versikulo 43, "Naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Juan Kapitulo 5, versikulo 43, "Naparito ako sa pangalan ng aking Ama." Ibig sabihin, ang pangalan ni Jesus ay iyon din ang pangalan ng Ama. Dahil ayon sa Isaiah 9:6, ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Kaya sabi ni Jesus, "Ako at ang Ama ay isa." Ibig sabihin, katuparan ito ng hula ng Isaiah 9:6 na ang pangalan ng Ama at ang pangalan ni Jesus ay iisa. Kaya sa ating ikatlong punto, na ikaw ay makilala nila. So dito mga minamahal, ang hindi makakilala kay Jesus na siya ay tawaging Diyos Ama, ang mga iyon ay hindi pa napapahayagan. Lalo na ang mga relihiyon na ipinapakilala na si Jesus ay hindi Diyos. Lalo na ang mga relihiyon na ipinakilala si Jesus na siya ay hindi kinikilala na Ama. Kaya ang sinuman na hindi kumikilala ng pangalan ni Jesus ay pangalan ng Ama, ang mga iyon ay hindi pa napahayagan. Kaya kailangan sila ay dapat makinig ng pangaral ng Panginoong Jesucristo batay sa Ebanghelyo ni San Juan. Dahil sa Juan Kapitulo 17, versikulo 3, "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo." Tandaan po natin, mga minamahal, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nagsugo kay Jesucristo. At ang pagsugo ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay ang pagbaba ng Ama na siyang Diyos Espiritu Santo mula sa langit at tumahan sa katawan ni Jesucristo. Kaya sabi ni Jesucristo sa Lucas Kapitulo 4, versikulo 18, "Ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin, at ako'y sinugo niya upang ipangaral ang magandang balita." Kaya ang pagkasugo kay Jesucristo ay ang pagtahan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo sa loob ng katawan ni Jesucristo.
Kaya ang Ama na nagsugo ay nakatira sa katawan nang isinugo na ang pangalan ay Hesukristo. Kaya ang katawan ni Hesukristo ay nagiging templo ng Diyos. Ang katawan ni Hesukristo ay nagiging katawan ng Diyos. Dahil nanahan ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo sa loob ng katawan ni Hesukristo. Kaya nga ang pangalan ni Jesus ay tawaging Panginoon at Kristo. Dahil ang Panginoong Diyos ay nanahan sa loob ng katawan ni Hesukristo. At sinasabi rito sa Juan 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo sa makatuwid bagay sa Hesukristo. Ang buhay na walang hanggan ay ang pagkilala kung sino ang iisang Diyos na tunay. Ang isang Diyos na tunay ay ang Espiritu Santo. Siya ang Diyos Ama. Ang Diyos ay Espiritu. Sa Juan Kapitulo 4, versikulo 23 hanggang 24, datapwat dumarating ang oras at ngayon na nga nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na magiging manamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. So ang Ama, siya ang Espiritu Santo. Kung sambahin ninyo ang Diyos Ama, sambahin ninyo siya na siya ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo ay siyang tunay na Diyos. At siya ay kilalanin mong Ama. At ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama ay nanahan sa loob ng katawan ni Hesukristo. Kaya habang nangaral ang Panginoon Hesukristo, kausap niya ang mga Hudyo at ang kanyang mga apostoles, ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo na nagsugo kay Hesukristo ay nasa loob ng katawan ni Hesukristo. Kaya ang tunay na Diyos, na iisang Diyos, ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. At ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama. Isaiah 9:6. At ang katawang tao ni Jesus ay kalulhatian at larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga, si Hesukristo ay kalulhatian at larawan ng Diyos na hindi nakikita. Dahil nasa loob ng kanyang katawan ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Kaya nga, ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Iyan po ang dapat pagkilala kay Jesus. Dahil kung hindi mo kilalanin ang pangalan ni Jesus at hindi mo siya tatawagin na Diyos Ama o Ama, ikaw ay hindi mabigyan ng buhay na walang hanggan. Dahil ang buhay na walang hanggan ay ang pagsampalataya ng pangalan ni Jesus ay tawagin at kilalanin mo siyang Diyos Ama. Iyan ang buhay na walang hanggan. Kaya ang nagsugo na siyang Espiritu Santo, na siyang Diyos Ama, ay nasa loob ng katawan ni Hesukristo, na siyang anak ng Diyos na isinugo ng Ama.
Kaya ang nagsugo at ang isinugo ay nasa iisang katawan. Nasa iisang katawang tao ng pangalan ay Jesus. At ang pangalan ni Jesus ay, ayon sa Isaiah 9:6 ay tatawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Yan po ang misteryo. Sa unang siglo, New Testament times, nung nangaral ang Panginoong Hesukristo. Ano ang nangyari, mga minamahal? Hindi nakilala ng mga Hudyo na ang kanilang kaharap ay ang kanilang Mesiyas, ang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Dahil ang kanilang nakilala ay ang katawang tao ni Hesukristo na anak ni Jose at ni Maria. Hindi nila alam na ito palang anak ni Maria at ni Jose na ang pangalan ay Jesus ay anak ng Diyos. Anak ng Diyos dahil habang bumababa ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama, siya ay nagsalita, "Ikaw ang sinisinta kong anak na lubos kong kinalulugdan." At ipinapakilala ni Jesus sa Lucas 4:18 na tumatahan sa kanya ang Espiritu Santo at siya ay isinugo upang ipangaral ang magandang balita. Kaya nang nangaral ang Panginoong Kristo, siya ay binabato. Dahil pinapakilala niya na siya ay anak ng Diyos. At ipinapakilala rin niya sa kanyang mga alagad na ang Ama ay nanahan sa kanya. Ang mga Hudyo hindi nila alam ang misteryo. Ngunit alam ng mga apostoles ang misteryo na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nakatira sa loob ng katawan ni Hesukristo. Kaya sinasamba nila si Jesus sa pangalan. Dahil ang pangalan ni Jesus ay Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. So dito mga minamahal, kaya sabi ni Hesukristo sa Mateo 11, Kapitulo 27, ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama, at sino man ay hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At sino man ay hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak. At yaong ibiging pagpahayagan ng anak. Ang unang pinahayagan ni Hesukristo tungkol sa Ama at anak ay ang kanyang mga apostoles. Sa Juan Kapitulo 14, versikulo 1, 7 hanggang 11, ay ipinapakilala ni Jesus ang kanyang Ama at gayon din ang kanyang sarili. Juan Kapitulo 14, versikulo 1, 7 hanggang 11. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya kayo sa akin. At sa versikulo 7 hanggang 11, kung ako'y nangakilala ninyo, ay mga kilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya'y inyong nangakikilala at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama.
Papaanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka baga nanampalataya na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin ay gumagawa ng kanyang mga gawa. Magsisampalataya kayo sa akin na ako ay nasa Ama, at kung di kaya'y magsisampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa rin. Kaya ipinapakilala ni Jesus ang kanyang Ama. Nang sabi niya, kung ako'y nakikilala ninyo, ay nakikilala ninyo ang aking Ama. At kung ako'y nakikita ninyo, nakikita rin ninyo ang aking Ama. Kaya sabi ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ang panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakikilala, Felipe. Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Papaanong sinasabi mo, ipakita mo sa amin ang Ama? Kaya sabi ni Kristo, ang Ama, na siyang Diyos Espiritu Santo, ay nakatira sa akin. Ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Nasabi nga ni Apostol San Pablo, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siya ang kalawalatian ng Diyos Ama. Dahil ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nanahan sa loob ng katawan ni Kristo. Kaya nga ang pangalan ni Jesus ay tawaging Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Kaya dito mga minamahal, si Kristo sa katawang tao ay hindi Diyos. Nakatulad ng pagkilala ng mga Hudyo, kaya nga binabato nila si Kristo. Kaya sa pagkakilanlan kay Kristo bilang tao, kaya siya binabato at inakusahan siyang paumusong dahil sa ang pagkilala nila kay Kristo ay ordinaryong anak ng tao, anak ni Maria at ni Jose. Ang hindi alam ng mga Hudyo ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nakatira sa loob ng katawan ni Kristo. Kaya pagka nagsalita ang Diyos Ama na nasa loob ng katawan ni Kristo, ito ay lumalabas sa bibig ni Jesus. Kaya ang narinig nila ay ang tinig ng Ama. Iyon ang ibig sabihin ni Kristo sa Juan Kapitulo 14, versikulo 10. Hindi ka ba nanampalataya na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang aking sinasabi sa inyo, hindi ko sinasalita sa aking sarili, kundi ang Ama na tumatahan sa akin. Kaya habang nangaral ang Panginoon Kristo, ang narinig actually na tinig mula kay Kristo ay ang tinig ng Diyos Ama, na iyon ay hindi alam ng mga Hudyo. Kaya pagkat si Kristo ay nagsasalita, ako at ang Ama ay isa, binabato siya. Pagka si Kristo ay nagsalita, ang Diyos ay aking Ama, binabato siya. Dahil hindi sila naniwala na si Kristo ay anak ng Diyos, na tinatahanan ng Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. So ganyan mga minamahal ang misteryo ng Diyos, na sa ating mga kapanahunan ay marami pa rin ang nalilito tungkol sa pagkilala kay Jesus. Kaya marami ang mga hindi nakilala sa pangalan ni Jesus. Hindi nila alam ng pangalan ni Jesus ay pangalan ng Ama. Dahil ang pangalan ng Ama
ay walang hanggan. Isaiah 9:6, ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan. Kaya kung sino man ang hindi kumikilala kay Jesus na siya ang Ama na walang hanggan, ay hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan, mga minamahal, ang misteryo. Kaya sa Juan Kapitulo 4, versikulo 23-24, tandaan natin na ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay nasa loob ng katawan ni Jesucristo. Ang Ama ay sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Dahil ang Ama ang siyang iisang tunay na Diyos. At kilalanin mo siya na siya ang Espiritu Santo. Dahil ang Espiritu Santo, siya ang katotohanan. Iisang Diyos na tunay. Ibig sabihin, totoo. Kaya nga, sabi ni Jesucristo sa Juan Kapitulo 14, versikulo 6, sinasabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa magitan ko. Anong ibig sabihin nito, mga minamahal? Sa magitan ng pangalan ni Jesucristo. Dahil sa pangalan ni Jesucristo, nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. Pag sinasabi ni Jesucristo, ako ang daan, at ang katotohanan at ang buhay, ang nagsasalita ay ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo. Siya si ako. Kaya pag sinabi ng Ama, ako, basahin natin ang versikulo 6 ng Juan 14. Juan 14:6, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, at ang katotohanan at ang buhay. Ang nagsalita po nito ay ang Diyos Ama na nasa loob ng katawan ni Jesucristo. Ang kanyang pangalan ay si ako nga. Siya ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. Mga minamahal, ako ang katotohanan. Iyan po ang Espiritu Santo. Iyan po ang isang Diyos na tunay. Pero kanino lumabas ang tinig? Sa bibig ni Jesucristo. Iyon din ang patotoo ni Apostol San Pablo sa Hebrew Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Na sinasabi, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa magitan ng mga propeta. Ibig sabihin, sa panahon ng Old Testament times, ang mga Hudyo narinig nila ang salita ng Diyos sa magitan ng mga propeta. Kinausap ng Diyos sa mga propeta, at ang salita naman ng Diyos ay inihatid ng mga propeta sa mga Israelita. Kaya sabi ni Apostol San Pablo, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamagitan ng mga propeta. At sa versikulo 2 ay nagsasalita sa atin sa mga huling araw na ito sa magitan ng kanyang anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamagitan naman niya ginawa ang sanglibutan. Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng Diyos. Tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay sa lahat ng mga bagay sa magitan ng salita. Si Kristo ang larawan ng Diyos.
Hebrew 1:3, Colosa 1:15, at 2 Corinto 4:4. Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Bakit? Dahil ang tunay na Diyos, na isang Diyos, ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama na nasa loob ng katawan ni Jesucristo. Kaya si Jesucristo ang nagiging tagapagsalita ng Diyos. Sa bibig ni Jesucristo lumalabas ang tinig ng Diyos na kung saan ang Diyos nasa loob ng kanyang katawan. Kaya nga sabi ni Apostol San Pablo sa unang Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. May isang Diyos. Ibig sabihin, isa lamang ang Diyos. At may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Bakit? Dahil sa New Testament times, ang Diyos ay nagsakatawang tao. Ang Diyos na siyang Espiritu Santo ay sumanib, tumira, nanahan sa loob ng katawan ni Jesucristo. Siya ang isang tunay na Diyos. At ano? Ang taong si Kristo, siya ang tagapamagitan ng Diyos at mga tao. Bakit? Ang tao na si Jesucristo ay nasa gitna ng Diyos at ng mga tao. Ang nakita nila ay ang taong si Jesus, ang nagsasalita sa loob ng katawan ni Jesus. Iyon ang Diyos Ama, na isang tunay na Diyos. Ang katawang tao na siyang larawan ng Diyos, iyon ang tagapamagitan na nakikita ng mga Hudyo ng kanilang mga mata. Ngunit, bakit Diyos si Jesus? Dahil iyon din ang layunin ng Ama. Kailangang kilalanin ang pangalan ni Jesus, ang pangalan ng kanyang anak na Ama. Yan ay utos niya sa Isaiah 9:6. Iniutos yan ng Diyos Ama. Sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin. Kaya inuutos ng Diyos Ama na ang pangalan ni Jesus ay tatawaging Ama na walang hanggan. Ang pangalan ni Jesus ay tatawaging Diyos na makapangyarihan. Kaya sa kapanahunan ng New Testament, si Jesucristo ay nangaral. Siya ang nakita ng mga Hudyo sa katawang tao. Ngunit ang Diyos na isang Diyos na tunay na siyang Espiritu Santo ay nanahan sa katawan ni Jesucristo. At ang pangalan ni Jesus ay tatawaging Ama na walang hanggan. Iyon ang isang tunay na Diyos. Kaya nga ang pangalan ni Jesus ay tatawagin siyang Diyos na makapangyarihan at Ama na walang hanggan. Mga minamahal. Kaya nga sa Hebrew Kapitulo 1, versikulo 8, pinatutuhanan ng Diyos Ama. Inutos niya. Siya mismo ay tinawag niya ang kanyang anak na Diyos. Hebrew 1:8. Ngunit tungkol sa anak,
ay sinasabi, ang iyong luklukan, O Diyos, ay magpakailanman, at ang sitro ng katuwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. Tinawag ng Diyos Ama ang anak na Diyos. Ito ang katuparan ng hula sa Isaiah 9:6. Ang magbigay sa atin ng kaliwanagan ay ang pangalan ni Jesus, mga minamahal. Dahil ang pangalan ni Jesus ay inutos ng Diyos na tawaging Diyos si Jesus. Diyos na makapangyarihan. Ang pangalan ni Jesus ay tawaging Ama na walang hanggan, Isaiah 9:6. Dahil ang Diyos Ama na siyang Espiritu Santo ay tumahan sa loob ng katawan ng kanyang anak. Kaya ang pangalan ni Jesus at ng Ama ay iisa. Kaya sino nagsalita, ako at ang Ama ay iisa? Mismo, ang Diyos Ama. Lumabas sa bibig ni Jesucristo. Ang nagsalita, si ako. Ibig sabihin, ang Diyos Ama. Sino ang kanilang narinig sa kanilang harapan? Ang katawang tao na Jesucristo. Kaya kailangan, mga minamahal, ang pagkilala kay Jesus, kailangan pakinggan natin ang tinig na nagmula kay Jesucristo. Dahil sabi ni Jesucristo, ang tinig na inyong narinig ay hindi ko sarili, kundi ang Diyos Ama na tumatahan sa akin, siya ang nagsasalita. Kung ano ang kanyang sinasabi, yan din ang lumalabas sa aking bibig. Kaya mula ngayon, mga minamahal, huwag na kayong malito. Dahil ang buhay na walang hanggan ay nasa pangalan ni Jesus. Bakit? Dahil ang pangalan ni Jesus ay pangalan ng Ama. Tawagin si Jesus na Ama na walang hanggan. Kaya nga, muli, sa Juan Kapitulo 17, versikulo 2 hanggang 3, ay sinasabi ni Jesucristo, Juan Kapitulo 17, versikulo 2 hanggang 3, gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila, na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. So dito, mga minamahal, ang isang Diyos na tunay ay ang Espiritu Santo na siyang Diyos Ama. At ano ang pangalan ng isang Diyos na tunay? Jesucristo. Kaya ang nagsugo at ang isinugo ay iisa ang pangalan, Jesucristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang inyong abang lingkod, Pastor Absalom Nabanon Jr., ipinapangaral ang Ebanghelyo ni San Juan. God bless us all. Praise God. Hallelujah.